Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Balitang Business. Nangunguna pa rin ang social sector at infrastructure sa may malaking bahagi ng budget para sa proposed 6.3 trillion pesos 2024 General Appropriations Act or GAA. Ito ang inihayag ni Department of Budget and Management o DBM Secretary Amenah Pangandaman. Paliwanag ni Pangandaman na malaking parte sa nasabing budget ang social sector kung saan 37% mula sa GAA ang napupunta dito. Ayon sa kalihim, ang unang nakapaloob na programa sa social sector ay ang education dahil nasa saligang batas na dapat nauuna ito sa prioridad. Pangalawa, ang health sa pamamagitan ng pag-i-invest ng pamahalaan sa facilities at health professionals dahil ayaw nitong maulit ang naging problema noong nakaraang pandemya. Kasali rin sa nasabing prioridad ang social protection kung saan patuloy na bibigyan ng tulong ang mga displaced, vulnerable at marginalized na mga kababayan. Para naman sa infrastructure, inuuna ito ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil kasama sa programa nito na itaas sa 5.6% ang Growth Domestic Product o GDP ang dapat na budget nito kada taon. Ayon sa opisyal na sa nakalipas na 2022, 2023 at 2024, umabot sa 5.5% mula sa GDP ang naging budget ng pamahalaan para sa infrastruktura. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Labis ang pasasalamat ni Ways and Means Committee Chair Joey Salceda kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagiging ganap na batas ngayon ang Bulacan Ecozone Law. Matatandaan na ang unang bersyon ng batas ay vinito ng Pangulo. Anya, naging maigting ang komunikasyon ng lehislatura sa ehekutibo, economic at environmental agencies at ngayon ay nagbunga na ito. June 13 nang maglapse into law ang Republic Act o RA 11999 na magtatatag sa Bulacan Special Economic Zone o Ecozone Freeport o Bulacan Ecozone at Bulacan Special Economic Zone and Freeport Authority o BEZA. Sabi ni Salceda, ang Bulacan Ecozone ang pagkakataon para maitama ang pagkakamali sa urban planning. Bagay na hindi anya nagawa sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA kaya't nagresulta sa traffic congestion sa Kalakhang, Maynila. Tinukoy ng House Tax Chief na may gross export potential ang Bulacan Ecozone na nagkakahalaga ng 200 bilyong dolyar. Mapapalaki din nito ang gross domestic product o GDP ng bansa nang hindi bababa sa 130 bilyong piso kada taon, maliban pa sa land value gains na nasa 226 na bilyong piso. Inaasahan na rin ng mababatas na magsisimula ng pumasok ang mga mamumuhunan bago pa man matapos ang Bulacan Airport. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tinatayang umabot sa 1.1 bilyong dolyar ang naitalang foreign investment sa bansa para sa buwan ng Mayo ngayong taon. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, ito ay mataas ng 139 na milyong dolyar o 15.2% kumpara sa naitalang 914 na milyong dolyar noong Abril. Sinasabing tumaas ito dahil sa mga Philippine Stock Exchange o PSE listed security at mga peso government bond. Mula naman ang mga mamumuhunan sa mga bansa ng United Kingdom, United States, Singapore, Luxembourg at Norway. Sa kabilang banda, bumaba naman ang gross outflows ng bansa noong nakaraang buwan kumpara noong Abril sa 1 bilyong dolyar. Sa kabuuan, ayon sa datos ng BSP, nakakapagtala
ng paglago sa foreign investment ang bansa sa 24.6%. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.